natin ng Panginoon. Praise God! Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, the message of the Lord is entitled, The Power of Christ in the Believer's Life. Alam niyo ba, maraming mga Kristiyano po, mga kapatid, ang nakakalungkot, subalit they are living a defeated life. Nabubuhay sa isang pagkatalo, isang talunan. Nakakalungkot, no, na may mga estudyante na hindi nila alam na matalino pala sila. Alam niyo, I remember one student when I was teaching in MCU, pharmacy student. Itong estudyanteng ito, walang libro, walang calculator. Ang dala lang niya, ID. Kasi hindi pwede pumasok sa classroom ko pagka walang ID. And then, pag nagbigay ako ng exam, sabi, sir, pera po ng calculator niyo. Sabi ko, asa yung calculator mo? Nakalimutan ko po. O, di sige. Makahiram ka ng calculator, may penalty yan, -5 yan. So, sige po. Pahiram din po ng libro nyo. Sabi ko, wala ka dalang libro. Wala po eh. O sige, -5 din yan. Kasi open book ako. Pag nagpa-exam ako, open book, open notes. Kaya hindi mo na kailangan mangode ko. O di sige, pag-exam. Alam niyo nung chinikampo yung exam, perfect. Perfect yung exam. So, akala ko nangopya. Di pinag-exam ko ulit. Dahil kung bira tong batang to, nangopya. So, nung pangalawang exam, pinaupo ko sa harap, abay perfect ulit. So, doon ko lang na-realize, matalino pala. At doon lang niya na-realize na matalino pala siya. Alam niyo tayo, maraming mga estudyante, maraming mga anak ng Diyos na hindi nila alam that they have the power that comes from God. They are living a defeated life. I hope that this morning, maunawaan po natin na hindi lang tayo matatalino o hindi tayo ay mahuhusay, magagaling dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, as an introduction, si Paul, he was praying for illumination. Ano yung illumination? Yung lumiwanag yung pag-iisip. I would like to read verse 15 to 17. Sabi ito, kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang malwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at nagpagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Ganun, grabe no? Alam niyo si Paul, he was one of the most powerful intercessor, prayer warrior in the Bible. Kung meron pong isang katangian si Paul na dapat nating matutunan, yung kanyang pagiging mapanalanginin. And the reason why he was so successful in planting more than 27 churches all over Asia, one of the, alam niyo, two-thirds of the entire New Testament was written by the Apostle Paul. Bakit? Kasi napaka-prayerful ni Paul. So ano yung laman ng prayer niya? Gusto niya yung mga nasasakupan niya makaranas ng power of prayer, which is the intercession for others. He was praying for others. He was seeking wisdom and revelation for those who are under him. Pinagpipray niya sana maranasan nila yung katalinuhan, karunungan galing sa Panginoon, and to have a deeper knowledge of God. Kanina mga kapatid, no, while I was finishing this sermon this morning, I prayed for this, for you. Pinalangin ko kayo na maranasan ninyo yung kapangyarihan ng Diyos, maranasan ninyo yung karunungan at katalinuhan na nanggagaling sa Panginoon at magkaroon kayo ng malalim na karunungan, kaunawaan patungkol sa Lord. Okay? So, ano ba yung mga bagay na dapat nating matutunan? Una, God opens our spiritual eyes. Binubuksan ng Diyos yung ating mga spiritual na mga paningin. Dahil ang sabi doon sa verse 18,
Ang sabi diyan ay, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyong pag-asa na may na para doon at tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Sa English, I want you to open your spiritual eyes. I want God to open your spiritual eyes. Ano ibig sabihin nito? Paul is speaking about spiritual understanding. Na maunawaan, bumukas yung isip, yung spiritual na pangunawa ng mga anak ng Diyos. Bakit? Bakit ganun ang panalangin ni Paul? Because many Christians are living in spiritual blindness. Maraming mga anak ng Diyos bulag sa katotohanan ng mga pagpapala ng Diyos. Bakit maraming bulag na sa mga pagpapala ng Diyos? So, what are the three blindfolds of the soul? Una, itong si David. Si David, yung kanyang kasalanan. Ano ba yung kasalanan ni David? Yung kasalanan ni David, nagkasala siya kay Bathsheba, di ba? Dahil si Bathsheba, hindi naman niya asawa ni Uriah. Si Uriah, one of the best men of David. Kaya lang, ang nangyari ay nagkaroon ng affair itong si David kay Uriah, kay Bathsheba. At hindi lang yon. Nung nabuntis itong si Bathsheba, pinapatay ni David si Uriah. So kaya naisulat ni David yung Psalm chapter 51. So yung kasalanan, mga kapatid, it blinds us to the blessing, to the power that God has for us. Itong kasalanan. Kapag ka ikaw nabubuhay ka sa kasalanan, bulag ka sa nais ng Panginoon na mangyari sa iyo. Pangalawa, itong si Pharaoh, si Paraon. Sa panahon ni Moses, hindi ba siguro napanood natin yung Ten Commandments, di ba, ni Charlton Heston. Lumang pelikula na yun, pero that is one of the greatest movies of all time. Sino nakapanood ng Ten Commandments ni Charlton Heston? Yan, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin ninyo ngayong Holy Week. Actually, ako almost every Holy Week pinapanood ko yung Ten Commandments ni Charlton Heston. Napakaganda. Sobrang ganda. Kahit na ginawa yan more than 60 years ago, pero yung pagkakagawa niyan, grabe, napaka-cinematic, napaka-realistic nung pagkagawa niyan. So, kaya lang, itong si Paraon, ayaw niyang pakawalan yung mga Israelita. Kaya ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, nagpadala ng maraming salot. Ang pinakahuling salot na kaya bumigay itong si Paraon dahil namatay yung mga firstborn. So yung stubbornness, kapag ikaw matigas ang ulo mo, alam mo naman na ito yung plano ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos, pero napakatigas ng ulo mo. Ipinipilit mo yung sarili mong gusto. Ano nangyayari? Nabubulag ka sa pagpapala ng Diyos. Hindi mo nakikita yung mga nais na ipagawa ng Diyos sa iyo. Because you refuse correction, your hardness, the hardness of the heart, and spiritual pride. Maraming mga Kristiyano ganito. Parang si Paraon, matigas ang mga puso. They don't want to be corrected. Kapag kinorek mo, sumasama ang loob. At punong-puno ng pride. Paano malalaman kung punong-puno ka ng pride? Para kasi Paraon. Imbes na magpasakop ka sa mensahe ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos, tinatanggihan mo. Tinatakasan mo. At yung pangatlo na spiritual blindness, blindfold of the soul, itong si Samson. Yung selfishness ni Samson. Bakit selfish? Hindi ba si Samson siya yung pinakamalakas na tao na superhero si Samson di ba? Grabe. Ang katumbas ng lakas niya ay 100 tao. Can you imagine mayroong pagkakataon na mayroong 300 na mga aso, 300 na mga asong gubat na hinuli ni Samson at nilagyan niya ng apoy
sa sa katawan yata o sa puwet. Can you imagine that? 300 asong gubat hinuli ni Samson. Ganong kalakas si Samson. Ganong kahusay si Samson. So, kaya lang, because of selfishness, ano yung selfishness? Yung pagiging makasarili. Kasi yung kapangyarihan ni Samson, ginamit niya sa sarili niya. Hindi niya ito ginamit para sa kalwalhatian ng Panginoon. Ginamit niya ito sa kanyang sarili dahil napaka-selfish ni Samson. Yung personal desires, ito yung ginamit ni Samson, yung personal desire, he ignored the path of God, and then yung gratification over God's purpose. Sabihin, yung self-gratification, kung ano yung gusto niya, kung anong gusto ng puso niya, yun ang sinusunod niya. Because he is so selfish. He is so self-centered. Alam niyo yung mga tao, mga selfish, mga self-centered. These people are so blind to the will of God. Okay? Kaya yun ang prayer ni Paul. Ang prayer ni Paul, Lord, open their spiritual eyes. Naunawaan po natin, mga kapatid. Now, kaya ang sabi doon sa Psalm 119 verse 18, basahin nga natin. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. Sa Tagalog, Panginoon, buksan mo yung aking mga mata para makita ko yung mga magaganda at mga dakilang bagay na nasa iyong katuruan. So this is the spiritual antidote to spiritual blindness. Now, ano ba yung nagagawa nitong magiging bukas ng ating mga mata? Una, divine intervention. Ano ibig sabihin ng divine intervention? God is moving us from darkness to light. Ibig sabihin, binubuksan ng Diyos yung ating mga saradong mata, nakikita natin kung ano ba yung mga bagay na nais ng Panginoon na makita natin na para ilayo tayo sa mga bagay na ikapapahamak natin. Divine intervention. Ibig sabihin, halimbawa, sabihin natin na bangin na pala yan, yung tatapakan mo, pero nagbasa ka ng Word of God, sabihin ni Lord, anak, huwag mong gawin yan, mapapahamak ka dyan. So that is divine intervention. O anak, nasa kadiliman ka, sige, pumunta ka sa liwanag. As you see, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, binibigyan ng liwanag ng Diyos yung ating mga nadidilimang pag-iisip. Naunawaan po ninyo, ito, kapag ba kayo nagbabasa ng Bible, nagbabasa lang kayo para malaman kung anong laman ng Word of God, kung anong malaman ng Bible, or para matuto kayo at para maituwid yung mga buhay ninyo. Hindi ba? The reason why we read the Word of God is for us to know the right path. Para maunawaan natin, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Lord, ano ba ang dapat kong lakaran? Lord, ano po ba ang mga dapat na desisyon na gagawin ko? Naunawaan po natin, are you listening? Ilan dito nagbabasa kayo ng Bible at least 3 times a week, no? At least 3 times a week. Sino nagbabasa ng Bible at least 3 times a week? Okay. Yung iba, once a week? Once a month? Kakaunti nagtaas Ulitin ko baka hindi nyo naintindihan yung tanong ko. Ilan sa inyo dito yung nagbabasa kayo ng Bible ng pinakakonti na 3 beses sa isang linggo? Pakitaas ang kamay. Ayan, kakaunti pa rin talaga. So, ibig sabihin, marami sa inyo hindi kayo nagbabasa ng Bible. No wonder, walang improvement yung inyong spiritual life. Kasi, hindi pala kayo nagbabasa ng Bible. Anong binabasa ninyo? Facebook, TikTok. Anong binabasa ninyo? Dyaryo? Nakakalungkot, di ba? Yung salita ng Diyos na dapat nating inaaral at binabasa. Yung salita ng Diyos. Eto ilan sa inyo dito nagmamahal sa Diyos? How many of you love the Lord? Taas ang kamay. Sino hindi nagmamahal sa Panginoon? Pakitaas nga ang kamay. So alam niyo, kung nagmamahal kayo sa Panginoon, if you love the Lord,
You prove it by loving His Word. Naunawaan po ninyo? Ulitin ko ha, if you really love the Lord, you will prove it by loving His Word. Because if you do not read the Word, you do not love the Word, and you do not love the Lord. Yun lang ibig sabihin nun. Naunawaan po natin. You cannot tell me, look, Pastor, I love the Lord, but I don't read His Word. Sabihin ko sa iyo, niloloko mo yung sarili mo. Kasi you cannot say that you love the Lord if you do not love His Word. Amen ba ron? Okay, so starting today, no, prove that you love the Lord by loving His Word. So, one of the, open my eyes that I may see wonderful things in your law, by divine intervention, moving from darkness to light, the lens of truth, natututunan natin kung anong tama, we can see the beauty of the Word of God. Naunawaan po ninyo, kapag ka nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, natututunan natin kung ano ba yung tama. Nare-realize natin kung ano yung mali. Naunawaan po natin. At may mga pagkakataon that as we read the Word of God, God is performing divine surgeries in our heart. Naunawaan po niyo, I'm telling you, you cannot fight the Lord and win. You cannot fight His Word and win. Hindi mo pwedeng labanan ang salita ng Diyos at mananalo ka. Naunawaan po natin. Okay? So, and as you read the Word of God, you must have this attitude of humility. You must be willing to be corrected. Ilan po sa atin dito, kapag bago kayo magbasa ng Word of God, ganito yung prayer ninyo. Lord, I will read your Word. Open my mind, open my heart, open my soul. O God, speak to me, teach me, correct me, rebuke me. Ilan sa inyo ganun ang prayer ninyo? Kasi ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, the Word of God is God-breathed. Hinihingihan ito ng Diyos. It is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Alam nyo, kapag ang prayer nyo ganito, Lord, buksan nyo po yung isip ko, magbabasa po ko ng Bible, buksan nyo po yung mga mata ko, alisin nyo yung mga kaliskis sa mata ko para maunawaan ko kung ano yung nakalagay po sa inyong mga salita. Turuan po ninyo ako, Panginoon, pagalitan nyo po ako, pangaralan nyo po ako, ituwid nyo po ako, Lord, palakasin nyo po yung faith ko, Panginoon, as I read your word. Gawin nyo po kung anong dapat nyong gawin as I read your word. Naunawaan po ninyo, alam nyo kung ganyan ang prayer ninyo, you will benefit from reading the Word of God. Okay? Now, next is, God empowers us with resurrection power. Ano sabi sa Ephesians 1:19-21? At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay mamumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamamaraan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong, kundi sa maging sa darating. Okay, so anong sabihin nun? As you see, sa verse 19, napakaganda nung verse 19. Let me read again yung verse 19. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin, na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan din iyon. Alam niyo, sa English mas maganda. Kasi 4 na words for power yung ginamit ni Paul. Iba-ibang Greek words. Una, dunamis. Yung dunamis, dyan ginamit, dyan galing salitang dynamo or dynamite. So, ibig sabihin, ang pinapanalangin ni Paul, Lord, I pray that they will experience your dynamite. They will experience your dynamite power in their lives. Inherent power. Pangalawa, energia. Ito ginamit yung kinuha salitang energy. Active working power.
Pangatlo, yung salitang Kratos. Grabe no, lupit no. Di ba mayroong energy drink ng pangalang Kratos? Dominion, power. And then, iskos or strength. Can you imagine, no? In Ephesians 1:19, it is a very powerful Bible verse. 4 different words to emphasize God's unstoppable power. Grabe, no? Bakit apat na iba't ibang klaseng salitang power ang ginamit ni Paul dito? Para maranasan natin, maunawaan nating lahat, listen to this, para maunawaan nating lahat na merong isang kapangyarihan na hindi kayang pigilan ang Diyos na ibinibigay niya sa atin. Are you listening? Amen? Walang ka-power-power yung amen, Amen! Yan, mabira. Palakpakan nga natin ang Panginoon. We are talking about power, Naintindihan ninyo? Alam ninyo, mga kapatid, this is one of the most important lessons that you need to learn, that we all need to learn, that there is 4 kinds of power. There are 4 kinds of power that God wants us to experience so that we will be victorious. Okay, what is the meaning of this? The same power that raised Christ from the dead. Ano yung 4S na yan? Una, save sinners. This power saves sinners. Yung kapangyarihan ito ang nagliligtas sa atin mula sa kasalanan patungo sa kaluwalhatian, patungo sa kabanalan. Pangalawa, it sanctifies the believers. Ibig sabihin ng sanctifies, pinapaging banal. Yung kapangyarihan na itong dunamis, energia, kratos, and iskos, ito yung nagpapabanal sa mga anak ng Diyos. Naunawaan po ninyo. That is why wala kang dahilan para hindi mo maranasan yung pagbabago na galing sa Lord. Imposible. Kaya nga may mga dating homosexual, mga dating bakla, mga dating homosexual, mga dating mga mamamatay tao na kapag nagbasa ng salita ng Diyos, naranasan nila yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, nakakaranas ng pagbabago. Amen? It is because the Word of God is full of power. Naunawaan po natin. And these 4 kinds of power, dunamis, energia, kratos, and iskos, in Ephesians 1:19, it sustains the church. Kaya yung church matagumpay. Bakit? Because we have the power that comes from God. And not only that, these kinds of power, dunamis, energia, kratos, and iskos, it supplies us the supernatural power that comes from God. Kaya nga sa isang church na nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, nakakaranas ng himala. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. Now, tingnan ninyo yung verses 21 to 22. Basahin nga natin. Far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. Tingnan niyo, grabe, no? Sino yung pinapatungkulan dito? It is about the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is far above all rule and authority, power and dominion. Tinanin niyo yung image dyan na nakatapak si Jesus Christ doon sa globe. Kasi nga, siya ay higit na makapangyarihan. Alam niyo, kapag nagpapalayas ako ng demonyo, bago ako magpalayas ng demonyo, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, yung sa Philippians 1, 9 to 11, ang sabi doon, that at the name of Jesus, every knee in heaven, on earth, and under the earth
and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Ano ba yung sabihin nun? Ang panalangin ko, Lord, yung pong iyong mga salita, yung pangalan mo, Panginoon, maranasan ko po yung kapangyarihan nito. God placed all things under the feet of Jesus Christ and appointed Jesus Christ to be the head over everything for the church. Now, ano ibig sabihin yan? Christ is infinitely above them all. Infinitely, ibig sabihin, hindi masukat yung kapangyarihan ni Kristo. Siya ay nakatapak, ang kapangyarihan ng mga anghel ay nasa ilalim ni Kristo. Kaya nga si Satan, si Satanas, hindi siya pwedeng manalo kay Christ. Bakit? Kasi Satanas is just one of the angels. Ang kategory ni Satan, angel. Kaya nga, fallen angel si Satan. Yung lahat ng mga demonyo sa impyerno, hindi kayang labanan si Kristo. Nasa ilalim itong mga demonyong ito ng kapangyarihan ng Panginoon. Naunawaan po ninyo. And then yung mga rulers. Ano yung mga rulers? Mga tagapamahala. And mga earthly authorities. All of this are under the feet of the Lord Jesus Christ. Ganon ka makapangyarihan ng Panginoon. Walang pwedeng pumantay sa Panginoon. Naunawaan po ninyo. Now, pangatlo, God fills us with the fullness of Christ. Ano ba yung sabihin ng fullness? Fullness means, sa Greek word ay pleroma. Ang ganda ng word, no? Pleroma. Fullness. Pleroma. Kaya nga merong isang Bible school na ang pangalan ay Pleroma Bible Institute. Alam niyo, munti ko nang gawin itong church natin na Pleroma Bible Fellowship. Nung itinayo ko itong church na to way back year 2000, isa sa mga naisip kong gawin ko kaya itong pangalan ng church na Pleroma Bible Fellowship. Kasi, na-amaze ako doon sa salitang pleroma. Yung pleroma, it means fullness, kapuspusan. This term implies completeness, abundance, and divine presence. Paul uses it to emphasize that Christ fully inhabits the church, not just symbolically, but actively and powerfully. So, napakaganda ng salitang pleroma. Yung pleroma, sabihin, kapuspusan ng kapangyarihan ni Kristo na kumikilos sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia, sa loob ng kanyang katawan. The church is the body of Christ. Now, this fullness empowers believers to live holy lives, serve with godly purpose, reflect Christ's character, and experience spiritual victories. Yun yung nais ng Panginoon dito, no? Okay. Now, in life application, number 1, pray for spiritual understanding. Yung nakalagay sa verse 18. The eyes of your heart being enlightened. Yung mga mata ninyo ay mabuksan. Maunawaan ninyo kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ninyo. So the first application is prayer for spiritual illumination in knowing God's will as we read His Word. So, manalangin ka, Lord, maunawaan ko po yung inyong mga salita. Alam niyo, may mga pagkakataon na wala akong ganang magbasa ng Word of God. Inaamin ko yan sa Panginoon. Lord, wala po akong ganang magbasa ng Bible, pero I know I need to read your Word. Lord, give me the excitement to read your Word. Open my eyes, open my mind. Speak to me, Lord. May mga pagkakataon, Lord, nalulungkot po ako, disappointed po ako, discouraged po ako, Panginoon. Wala po akong gana magbasa ng Word. Lord, nagtatampo po ako sa inyo. Inaamin ko talaga yan kasi wala naman ako pwede itago kay Lord eh.
Bago pa ako magkasala, alam na ni Lord kung anong gagawin ko. Bago pa ako ma-discourage, bago pa ako magtampo kay Lord, alam na niya yung mangyayari. Kaya inaamin ko na lang sa Kanya. Sabi ko, Lord, nagtatampo po ako. Masama po ang loob ko. Disappointed po ako. Pero Lord, I want to read your word. I want you to speak to me, Lord. Naiintindihan ninyo? Open my eyes, O God, so that I may learn from your word. Pray for spiritual understanding para maunawaan mo. Pangalawa, overflow with hope. Ang sabi doon sa verse 18, the hope of His calling. Yung pag-asa ng kanyang pagkatawag. Don't you know that we have a calling from God? Isabihin, may pagkatawag tayo sa Panginoon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tinatawag ka ng Panginoon. Kung hindi ka anak ng Diyos, tinatawag ka rin ni Lord. Gusto ng Panginoon mag-overflow tayo sa pag-asa. Christians are called to live with confident hope. Listen to this. Do not allow bad circumstances to dictate the next chapter of your life. Lahat tayo nakakaranas tayo ng mga matitinding mga problema. Tama ba? Lahat tayo nakakaranas tayo matitinding mga pagsubok. Tama ba? Lahat tayo nakakaranas tayo ng mga bagay na mga pangit. Pero listen to this. Do not allow the negative, the bad circumstances in your life to dictate the next chapter of your life. Alam niyo, ang buhay natin parang libro. Maraming chapters. Nakakita na ba kayo ng libro na isa lang ang chapter? Meron ba? Abay, kung meron, hindi bebenta yon. Walang bibili nun. Isang libro, isang chapter, kalukuhan yan. Lahat ng libro, iba-ibang chapters. Ang buhay natin parang libro. Maraming chapters. Hindi dahil pangit yung una, pangalawa, pangatlong chapters, the rest pangit. Naku, walang bibili niyan. Ang buhay natin, mga kapatid, no, maraming ibang klase ng chapters. Ang buhay natin parang Bible. May magandang nakasulat, may pangit. Pero, ang kagandahan nito, tandaan ninyo, yung Bible, ang katapusan niyan, victorious. Ang katapusan ng Bible, successful. Naintindihan niyo ba? Kagaya din naman ng buhay natin. Kahit gaano kapangit yung una, pangalawa, pangatlong chapters ng buhay mo, ipagkatiwala mo lang ito sa Diyos at makikita mo, unti-unti, gumaganda yung takbo ng buhay mo hanggang sa pinakahuling chapter ng buhay mo, sumisigaw ka na, thank you Lord for the victory. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Next is, walk in your spiritual wealth. Verse 18, the riches of His glorious inheritance. So, ibig sabihin, ang kayamanan ng Diyos na naispakita sa atin, lakaran natin yung spiritual wealth na nais ng Panginoon na ating lakaran. Many Christians live as if they are spiritually poor, when in reality, they possess great spiritual wealth. So, marami mga Kristiyano talaga, kung mabuhay, parang mga basang sisiw, no? Parang mga daga na nagtatago sa lungga. Pero, alam niyo, nais ng Panginoon, maranasan natin yung kayamanan ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Alam niyo ba, there are more than 3,000 personal promises in the Bible that are for the benefit of all believers. Actually, mayroong more than 7,000 promises in the Bible. But listen to this, hindi lahat ng promises sa Bible pwede nating angkinin. Okay? Pero, more than 3,000, nung 7,000 promises, pwede nating angkinin. Ang tanong, ilang promises sa Bible ang alam mo? Pastor, yun lang. Isa lang alam ko, John 3:16 lang. Kasi nga, hindi ka nagbabasa ng Bible. Kung nagbabasa ka lang ng Bible, yung hindi lang 3, hindi lang 4, hindi lang 5, siguro mga 100, 200, 300, out of the 3,000,
personal promises that God wants you to receive and experience. Naunawaan natin mga kapatid. Now, next is experience resurrection power. In verses 19 to 20, the immeasurable greatness of His power. This means Christians do not have to live defeated lives. Hindi natin kailangan mabuhay ng defeated because God's power enables us to overcome temptation, okay, endure suffering, grow spiritually, and serve effectively. Alam niyo ba, habang ginagawa ko itong sermon kagabi, grabe yung temptation sa isip ko, grabe yung spirit of lust. Inaatake ako ng spirit of lust habang ginagawa ko to. Sabi ko, pambira, itong demonyong to ah. Pero sabi ko, Lord, hindi ako magpapatalo dito. Kasi itong sermon na ito, it's about victory. So that's why, sabi ko, Lord, I want to experience the sermon that I am doing right now. So, nirebuke ko yung mga spirit of lust, nirebuke ko yung mga negative thoughts, nirebuke ko yung mga destructive thoughts. Sabi ko, in the name of Jesus Christ, Lord, I want to experience the power of the sermon that I am doing right now. And I thank God because I was victorious last night while finishing this sermon. So that's why, the power of God, hindi mo kailangang mag-submit sa temptation. Hindi mo pwede sa, Pastor, pasensya na. Tao lang. Oo nga, tao ka. Pero andyan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga gusto ni Lord, maranasan mo yung kapangyarihan niya kasi tao ka lang. Na kung hindi ka hihingi ng kapangyarihan sa Diyos dahil tao ka lang, lagi kang magpapasako sa tukso. Kasi nga, tao ka lang. Naintindihan niyo ba? So, we can endure suffering, grow spiritually, and serve effectively. And then, letter R, we receive Christ's supreme power and authority over all spiritual powers. Okay? Because Christ is exalted over all the powers, verses 21 to 23. Christians have more power and authority that they can ever think of. Marami kapangyarihan tayo, mga kapatid, na pinagkalob sa atin ng Diyos na hindi natin ginagamit. Many are losing the spiritual battle by default due to ignorance. Yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Yun yung kapangyarihan na kumikilos sa atin. Naunawaan niyo ba? Don't you know that God has given us power and authority? Lagi ko sinasabi niyo ito, God has given you the power. Ang sabi sa Acts 1:8, but you will receive what? You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses, hindi weaknesses, hindi kahinaan, kundi tayo yung mga saksi, witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the, where? To the ends of the earth. Kaya pwede ka makarating sa iba-ibang bansa. I'm telling you, pwede ka makarating sa iba-ibang bansa, gagamitin ka ng Diyos, no? Kung saan ka dadalhin ni Lord, gagamitin ka ng Panginoon. Because you have the power to preach the word. You have the power to share the word. You have the power to experience the power of the Holy Spirit in your life. Pangalawa, I have given you what? I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing will harm you. Ang sabi dyan, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, authority, power and authority. Sa English, sa Tagalog kasi, iisa yung ibig sabihin ng power and authority. Pero sa English, magkaiba yon. Power and authority. Parang isang pulis. Ang power ng pulis, yung kanyang baril. Ang authority ng isang pulis, yung kanyang badge. Naintindihan natin. And God has given us the power and authority to live victorious lives. Naunawaan natin. So, in summary, the Christian life is meant to be lived in power. Pray for spiritual understanding, overflow with hope, walk in your spiritual wealth, experience resurrection power, and receive Christ's supreme power and authority.
Alam niyo ba, kapag nagpapalayas ako ng demonyo, lagi, Lord, I want to experience Acts 1:8 and Luke chapter 10, verse 19. Kaya, salamat sa Panginoon kasi in the past 26 years na nagpapalayas ako ng demonyo, wala pa ako na-experience na yung mga demonyo na umuwi ako ng talunan. Alam niyo, meron isang time na tinawag ako, nagba-Bible study ako, Friday night. Tinawag ako ng isang miyembro natin na, Pastor, meron pong napoposes dito sa may banda rito. Nakalimutan ko na yung lugar. Basta dito lang. Sabi ko, nagle-lecture ako eh. Ang sabi ng isang leader, Pastor, ako na po muna. Tapang, no? Ako po muna, Pastor. Tapusin niyo yung lecture niyo at ako na muna. Maya-maya bumalik, Pastor, hindi ko po kaya. Pumunta na rin daw po yung pare, hindi rin daw po kaya ng pare. Kaya po umuwi yung pare. Pagpunta ko doon, grabe, nangangalmot. Sabi ko, sa pangalan ni Kristo, I command you in the name of Jesus Christ, itigil mo yan. Naku, ayaw tumigil. Nangangalmot. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko dito? Ano pinaisip ng Holy Spirit? Dalhin mo sa church. Alam, dinala ko sa church. Kasama yung buong pamilya. At pinaupo ko doon. Sabi ko, sa pangalan ni Kristo, I command you, in the name of Jesus, you are in holy ground. I command you to come out and go to the feet of Jesus Christ. Alam niyo, wala pa 5 minuto, tapos ang boxing. Sabi ko, salamat Panginoon, dahil alam ko, pinaranas mo sa akin yung kapangyarihan niyo. Kailangan ng wisdom galing sa Panginoon. God has given me the wisdom. No? Ang dami kong experience na ganyan. Minsan, meron akong pinagpe-pray na miyembro ng praise team na sa ibang church. Ang tigas ng ulo ng demonyo, ayaw lumabas. Alam niyo, pinaisip sa akin ng Panginoon dahil musician ito. Bumilot ako ng papel. Itinapat ko sa magkabilang tenga. Ang sabi ko, sa pangalan ni Kristo, binibingi kita ng trumpeta ng Panginoon. Grabe, tinapat ko sa tenga. Then, talagang nagwawala. Habi, aalis na ako. Maya-maya, in less than 1 minute, lumayas yung demonyo. Nabingi ng trumpets of the Lord. So, salamat sa Panginoon sa wisdom na binibigay sa akin ng Diyos. So, we have the power, you have the authority from the Holy Spirit. In conclusion, okay, the Christian life is not about struggling in our own strength. It is about living in union with the risen Christ. Hindi tayo kailangang mabuhay ng talunan, ng sa sarili lang natin. Let us live in union. Makipag-isa tayo sa banal na Espiritu, sa Panginoong Hesukristo. Because Christ lives, we have hope. Because Christ reigns, we have victory. Because Christ fills the church, we have the power. Amen? So let us lift our eyes to Christ. Let us have this mission pledge that to trust Him, to follow Him, to submit to Him, and to live for Him. If we will do those 4 things, trust Him, follow Him, submit to Him, and live for Him, we will experience the overwhelming power of Christ in our lives. Your lives will be revolutionized. Makikita mo na lang, salamat Lord. At yung kapangyarihan mo ang nagpapabago sa buhay ko. Let us pray. Thank you, Lord God, sa pagkakataong maranasan namin ang kapangyarihan mo. Lord, alam ko po mayroong 1 o 2 dito na nabubuhay ng talunan. At ang mensaheng ito ay para sa Kanya. Ginawa niyo po itong mensaheng ito para sa taong ito. Mga kapatid, if you think you are living a defeated life and you want to experience the overcoming, victorious Christian life,
I want you to raise your hands and I will pray for you. Sino dito sa atin nagsasabi, Pastor, I want to experience the overwhelming power of the Lord in my life. I want to experience the dunamis, the energia, the kratos, the iskos of the Lord in my life. I want you to raise your hands and I'll pray for you. Salamat sa nagtaas ng kamay. Sino pa? Sino nagsasabi, Pastor, gusto ko maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. I want to live a changed life. I want to live a powerful Christian life. Sawa na ako sa isang buhay na talunan. Sawa na ako sa isang buhay na pa-backslide. Sawa na ako sa buhay na palamig-lamig. I want to experience the power of the Lord in my life. I want you to raise your hand. Come on, raise your hand. Yung gustong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yung mga nagtaas ng kamay, please stand up and I'll pray for you. Sige. I'll pray for you. Thank you, God. Sige. Okay. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Last call. I will count to 3. Kung sino yung gustong makaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya, I'm calling you, stand up, submit your life to the Lord so that you will experience the victorious Christian life. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Humawak kayo doon sa likod, sandalan ng upuan na nasa harap ninyo. Sige, humawak kayo. Because as I pray for you, yung iba sa inyo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos na para kayo matutumba. Hallelujah. Lord, I pray for these people. In the name of Jesus Christ, by the power of God, of the name of the Lord Jesus Christ, I pray that the Holy Spirit will touch them now, will empower them. Oh Lord, I pray that you embrace them in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Kristo na makapangyarihan sa lahat, let the power of the Lord be upon these people standing right now. Oh God, I pray that you embrace them with your power, oh God, so that the work of the enemy, Lord, will lead their lives. The spirit of defeat will lead their lives, but instead, they will receive the spirit of victory and success in their lives right now. Hallelujah! In the name of Jesus, lahat ng espiritu ng pagkatalo na nandito sa mga anak mo na nakatayo, sa pangalan ni Jesus, I rebuke you and I command you to go to the feet of Jesus. And I pray, oh God, I release the spirit of power, success, victory, prosperity sa lahat ng mga nakatayo. Lord, embrace them with your power, embrace them with your authority, embrace them, oh God, with your success and victory. Oh God, I pray, Lord Jesus, that the power in verse 19, Ephesians chapter 1, verse 19, sa pangalan ni Kristo, Lord, I pray, oh God, that they will experience, oh God, this kratos, this energia. I pray that they will experience, oh God, this dunamis, this iskos, written in verse 19 of Ephesians chapter 1. This power that saves sinners, sanctifies the believer, sustains the church, and supplies supernatural power. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, this is our prayer. Amen. Amen. And amen.
Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Sige po, you may be seated in the presence of